Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita'y nasa Refidim at sinalakay sila ng mga Amalesita. Sinabi ni Moises kay Josue, "Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalesita. Tatangnan ko naman ang tungkod na ibibigay sa akin ng Diyos at ako'y tatayo sa ibabaw ng burol." Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalesita. Si Moises naman kasama sina Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalesita. Nangawit na si Moises kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dooy nalupig ni Josue ang mga Amalesita. Ang salita ng Diyos. Ngayon po ay ang World Mission Sunday. Sa araw na ito, pinapaalaala sa buong simbahan ang utos ni Jesus sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit, na ipahayag ang mabuting balita sa buong mundo at gawing alagad ni Jesus ang mga tao. Pagkatapos ng 2,000 years, 2 bilyon pa sa 8 bilyon ng mga tao sa mundo ang Kristiyano. 2 bilyon lang sa 8 bilyon. Marami pa tayong dapat abutin. Kaya pagdasal natin ang mga misyoneros natin na manatili silang masigasig. Suportahan din natin sila. Kaya mayroon tayong mission collection para sa kanila. Ipaalam din natin na patuloy ang Diyos na nananawagan sa mga gustong magbigay ng panahon para sa pagmimisyon. Hindi lang pari at madre ang hinahanap, pati na nga mga ordinaryong Kristiyano ay maaring magbigay ng buhay nila sa pagmimisyon. Sa paglalakbay ng mga Israelita sa disyerto, marami silang hadlang na nakatagpo. Isa na dito ay ang mga Amalesita. Ayaw nilang padaanin ang mga Israelita sa kanilang teritoryo. Hindi lang nila hinaharangan ang mga Israelita, sinasalakay pa nila sila. Kaya kailangan makipagdigma ang mga Israelita sa kanila. Hinarap sila ni Josue at ng hukbo ng mga Israelita habang si Moises ay umakyat sa burol. Doon itinaas niya ang kanyang kamay na hawak ang kanyang baston at ipinagdarasal niya sina Josue. Habang nakataas ang kanyang kamay, nananalo ang mga Israelita. Pero napapagod si Moises. Matanda na siya. Kapag bumababa ang kanyang kamay, natatalo ang mga Israelita. Kaya ang ginawa ni Hur at ni Aaron ay pinaupo si Moises sa isang bato at inalalayan ang kanyang kamay na may hawak ng baston ng buong araw. Nanalo ang mga Israelita. Nakatawid sila sa teritoryo ng mga Amalesita. Pinapakita po ng pangyayaring ito, ang tagumpay ay natatamo hindi lang sa paglalaban, kundi sa pagdarasal din.
Hindi nagtagumpay si Josue kung hindi siya ipinagdasal ni Moises. Si Moises ay ang prayer warrior. Ganun din ang buhay para sa atin. Hindi lang sapat na magtrabaho, na magbanat ng buto. Kailangan din na magdasal. Ang pagdarasal natin ay hindi lang paminsan-minsan. Kailangan itong pagtiyagaan. Kaya kailangan natin itong palaging ginagawa. Sa simbahan, mayroon tayong mga tagapagdasal, ang mga prayer warriors natin. Sila yung mga mongha natin sa mga kumbento na palaging nagdarasal para sa atin. Salamat sa kanila, nagagawa ng simbahan ang kanyang mga gawain. Pero kailangan natin silang suportahan upang palagi silang makapagdasal. Ito ang ginawa ni Hur at ni Aaron. Sinuportahan nila si Moises. Suportahan din natin ang ating mga tagapagdasal. Suportahan natin ang kanilang mga kumbento. Ipagdasal po namin ngayon, Panginoon, ang aming mga misyonero. Ibinibigay nila ang kanilang buhay alang-alang sa mabuting balita. Iligtas po ninyo sila at gawin mong mabunga ang kanilang mga gawain. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.